Unang Samuel, Kapitulo 14. Ang tagumpay ni Jonathan sa Mikmas. Isang araw, lingid sa kaalaman ng kanyang ama, sinabi ni Jonathan sa tagadala niya ng mga sandata, "Sumama ka sa akin at lilikid tayo sa kabila ng kampo ng mga Filisteo." Si Saul noon ay nasa labas ng Gibeya, sa ilalim ng isang puno ng granada sa Mikron, kasama ang may 600 tauhan. Naroon din ang paring si Ahiyas na anak ni Ahitob, kapatid ni Ikabod at apo ni Phinehas na anak naman ni Eli, ang paring ni Yahweh sa Shilo. Dala ni Ahiyas ang ephod. Walang nakakaalam sa lakad ni na Jonathan. Ang magkabila ng daanan, binabantayan ng mga Filisteo, ay mataas na bato. Bozez ang tawag sa isang panig at Sene naman ang sa kabila. Ang isa ay nasa gawing hilaga sa tapat ng Mikmas at ang isa naman ay nasa timog sa tapat ng Gibeya. Sinabi ni Jonathan sa tagadala niya ng mga sandata, "Pumunta tayo sa kampo ng mga Filisteyong ito. Natitiyak kong tutulungan tayo ni Yahweh at walang makakahadlang sa kanya. Pagtatagumpayin niya ang Israel sa pamamagitan ng marami o ng kakaunting tao." Sumagot ang tagadala niya ng sandata, "Kayo po ang masusunod. Kasama ninyo ako anuman ang mangyari." "Mabuti kung gayon," sabi ni Jonathan. "Tatawid tayo at magpapakita sa kanila. Kapag sinabi nilang hintayin natin sila, hindi tayo tutuloy ng paglapit sa kanila. Pero kapag sinabi nilang lumapit tayo, lalapit tayo sa kanila sapagkat iyon ang palatandaang sila'y ibinigay sa atin ni Yahweh." At lumakad na silang dalawa. Nang matanaw sila ng mga Filisteo, sinabi ng mga ito, "Hayun, naglabasan na sa lungga ang mga Hebreo." At hiniyawan nila sina Jonathan, "Halika kayo rito at may sasabihin kami sa inyo." Sinabi ni Jonathan sa tagadala niya ng sandata, "Sumunod ka sa akin." Niloob ni Yahweh na sila'y mahulog sa kamay ng Israel. Nagmamadali siyang umakyat sa matarik na bato at sinalakay ang mga Filisteo. Umabagsak ang bawat makaharap niya at ang mga ito ay pinapatay naman ng tagadala niya ng sandata. 20 ang napatay nila sa pagsalakay na iyon sa may kalahating ektaryang pinaglabanan nila. Nasindak ang mga Filisteo, maging ang mga nasa lansangan, gayon din ang mga nasa kampo. Nayanig ang lupa at hindi nila malaman ang gagawin. Natalo ang mga Filisteo. Nakita ng mga kawal ni Saul sa Gibeya ang pagkakagulo ng mga Filisteo. Sinabi ni Saul sa kanyang mga kasama, "Tingnan nga ninyo kung sino ang wala sa atin." Tiningnan nila at natuklasan nilang wala si Jonathan at ang tagadala nito ng sandata. At sinabi ni Saul kay Ahiyas, "Dalhin mo rito ang ephod." Si Ahiyas nga ang may dala ng ephod roon, samantalang kinakausap ni Saul ang pari. Palubha naman ng palubha ang kaguluhan ng mga Filisteo. Kaya sinabi ni Saul sa pari, "Huwag mo nang ituloy ang pagsangkuni sa Diyos." Sinalakay ni Saul at ng kanyang mga tauhan ng mga Filisteo na dinatnan nilang nagkakagulo. Sila-sila'y nagtatagaan. Ang mga Hebreo namang kasama ng mga Filisteo ay pumanig na sa mga Israelita. Pati ang mga Israelitang nagtatago sa kabundukan ng Ephraim ay sumama na rin sa pagsalakay sa mga Filisteo.
Ang labanan ay umabot sa kabila ng Bethaven at ng araw na iyon iniligtas ni Yahweh ang Israel. Ang sumpa ni Saul. Ang mga Israelita ay nangihina na sa gutom ng araw na iyon, ngunit walang mga has kumain sapagkat mahigpit na pinagbawal ni Saul ang tumikim ng pagkain bago lumubog ang araw, hanggang hindi nila nalilipol ang mga kaaway. Nakarating sila sa isang kagubatan na sagana sa pulot. Pagpasok nila rito, nakita nilang umaagos ang pulot, ngunit hindi sila tumikim dahil natatakot sila sa sumpa ni Saul. Palibhas ay hindi alam ni Jonathan ang tungkol sa sumpa ng kanyang ama, itinubog niya ang pulot ang kanyang tungkod at sinipsip ito. At nagliwanag ang kanyang paninging nanlalabo na dahil sa gutom at pagod. Sinabi sa kanya ng isa sa mga Israelita, "Mahigpit pong ipinagbabawal ng inyong ama ang tumikim ng pagkain sa araw na ito, kaya latang-lata na ang mga tao." Sinabi ni Jonathan, "Bakit pinahihirapan ng aking ama ang mga tao? Heto at nagliwanag ang aking paningin nang tumikim ako ng pulot. Gaano pa kaya kung ang mga tao ay pababayaang kumain ng mga pagkain na samsam nila? Lalo sanang madadali ang paglipol sa mga Filisteo." Nang araw na iyon, ang mga Filisteo ay nalupig ng mga Israelita mula sa Mikmas hanggang Ajalon, ngunit lambot na sila sa gutom. Kaya nagmamadali silang humingi ng mga hayop ng mga Filisteo. Nagpatay sila ng mga tupa, baka at mga guya. Dahil sa gutom, kinain ng mga ito nang hindi na nakuhang alisan ng dugo. May nagsumbong kay Saul na ang hukbo'y gumagawa ng malaking kasalanan kay Yahweh. Kumakain sila ng karneng may dugo. Kaya't sinabi ni Saul, "Ito isang malaking kataksilan. Igulong ninyo rito ang isang malaking bato ngayon din. Sabihin ninyo sa mga tao na magdala rito ng baka o tupa at dito na nila papatayin at kakainin para hindi sila magkasala kay Yahweh dahil sa pagkain ng dugo." Ginagabihan ng mga Israelita ay nagdala ng mga baka at doon pinatay. Si Saul naman ay nagtago ng altar para kay Yahweh. Ito ang unang altar na kanyang ginawa. Sinabi ni Saul sa kanyang mga tauhan, "Mamayang gabi lulusubin natin ang mga Filisteo at lilipulin natin sila hanggang sa mag-umaga. Wala tayong ititirang buhay sa kanila." Sumagot sila, "Kayo po ang masusunod." Ngunit sinabi ng pari, "Sumangguni muna tayo sa Diyos." Sumangguni nga si Saul sa Diyos. "Lulusubin na po ba namin ang mga Filisteo? Pagtatagumpayin po ba ninyo kami?" Ngunit hindi siya sinagot ng Diyos. Kaya't sinabi niya, "Magsama-sama ang lahat ng pinuno ng Israel para malaman natin kung sino ang nagkasala. Sino man siya ay tiyak na papatayin kahit na ang anak kong si Jonathan. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay at tagapagligtas ng Israel. Walang umiimik sa isa man sa mga Israelita." Sinabi ni Saul, "Magsama-sama kayo sa isang panig at kami naman ni Jonathan sa kabila." Sumagot ang mga tao, "Kayo po ang masusunod." Pagkatapos, tumingala si Saul at sinabi, "Yahweh, Diyos ng Israel, bakit hindi kayo sumagot ngayon sa inyong lingkod? Kung ang nagkasalay aliman sa amin ni Jonathan, ipabunot ninyo sa amin ang Urim. Ngunit kung ang mga tao ang nagkasala, ipabunot ninyo ang Tumim." Nang gawin ang palabunutan,
Lumitaw na ang nagkasalay ang panig ni Saul at Jonathan. Walang dapat panagutan ng mga tao. Sinabi ni Saul, gagawin ngayon ang palabunutan para malaman kung sino sa amin ni Jonathan ang nagkasala. At si Jonathan ang lumitaw na may kasalanan. Dahil dito, tinanong ni Saul si Jonathan, magsabi ka ng totoo. Ano ang ginawa mo? Sumagot siya, itinubog ko ang aking tungkod sa pulot at ito'y aking tinikman. Kung kailangan akong patayin dahil doon, nakahanda po akong mamatay. Sinabi ni Saul, gawin ng Diyos ang nararapat sa iyo at sa akin. Mamamatay ka, Jonathan. Sumagot ang mga tao, papatayin ba si Jonathan na nanguna sa pagtatagumpay ng Israel? Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Isa mang buhok niya'y hindi malalaglag sapagkat siya ang kinangsangkapan ngayon ng Diyos upang magtagumpay ang Israel. Hindi nga pinatay si Jonathan sapagkat iniligtas siya ng mga Israelita. Tinigilan na ni Saul ang paghabol sa mga Filisteo. Ang mga ito na may bumalik na sa kanilang teritoryo. Ang paghahari ni Saul at ang kanyang pamilya. Sa panahon ng paghahari ni Saul sa Israel, nakalaban niya ang lahat niyang mga kaaway sa magkabi-kabilang panig. Ito'y ang mga Moabita, Ammonita, Edomita, Sobita at mga Filisteo. Nagtatagumpay siya saan man siya mapalaban. Lalong kinilala ang kanyang kapangyarihan nang talunin niya ang mga Amalekita at patuloy na ipagtanggol ang Israel laban sa mga nagtatangkang sumakop dito. Ito ang mga anak ni Saul. Ang tatlong lalaki ay sina Jonathan, Isui at Melchizedek. Ang mga babae naman ay sina Merab at Michal. Ang asawa ni Saul ay si Ahinoam na anak ni Ahimaaz. Ang pinuno ng kanyang hukbo ay si Abner na anak ng tiyo niyang si Ner, na kapatid ng ama niyang si Kish at anak naman ni Abiel. Sa buong panahon ng pagkahari ni Saul, naging mahigpitan ang labanan nila ng mga Filisteo. Kaya lahat ng lalaking makita niyang matapang at malakas ay sinasama niya sa kanyang hukbo.